malaya pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay kailan mabuting maging isip bata. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Psalm chapter 19 verse 1. At buksan po natin ang ating puso at isip sa mga nagsalita ng Diyos. Sinasabi dito na the heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. At sa Tagalog, ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay ay pinapakita ng kalawakan. Teaching number 1, the whole creation reveals the glory of God. Ang lahat ng bagay sa kalikasan, mga langit, mga bituin, bundok, dagat, ay nagbibigay patunay sa kadakilaan ng Diyos. Hindi man natin direkta makita ang Diyos, makikita natin ang kanyang kapangyarihan at kagandahan sa mga gawa ng kanyang mga kamay. Ang mismong paghira ng sanlibutan ay isang patunay ng kanyang paglikha at kaluwalhatian. Teaching number 2, the whole creation is our sanctuary. Ang mundo ay hindi lamang isang lugar na tinitirahan natin. Ito ay isang banal na espasyo kung saan natin mararanasan at niyahahayag ang ating pagsamba sa Diyos. Sa bawat pagtanaw natin sa ganda ng kalikasan, naaalala natin ang maylalang at nararapat natin siyang papurihan. Ang buong kalikasan ay parang isang napakalaking templo kung saan maaari natin sambahin ng Diyos. Teaching number 3, the whole creation evokes awe and wonder. Kapag pinagmamasdan natin ang kagandahan at kabuuan ng kalikasan mula sa pinakamaliit na bulaklak hanggang sa pinakamalawak na kalawakan, hindi natin mapipigilang mamangha sa kadakilaan ng maylalang. Ang kababalaghan ng buhay at ng kalikasan ay tutulak sa atin upang kilalanin at igalang ang Diyos na may likha ng lahat ng ito. Application number 1, turn worship into a lifestyle. Hindi lamang tuwing linggo sa simbahan tayo dapat sumamba. Dapat maging bahagi ng ating araw-araw na buhay ang pagsamba. Sa ating pag-aaral, pagtatrabaho at paglalakad at pakikisalamuha. Sa lahat ng ating ginagawa, dapat natin hanggarin na bigyan ng karangalan at papuri ang Diyos. Application number 2, view the whole creation as a place of worship. Huwag natin maliitin ang kahalagahan ng kalikasan. Sa paglalakad sa park, pagtingala sa langit at paglalakbay sa mga bundok, dapat nating maalala na ang bawat bahagi ng kalikasan ay isang paanyaya upang pawarihin ng Diyos. Maging maingat at magpapasalamat tayo sa lahat ng nilikha ng Diyos. Application number 3, be a child in God's world of wonder. Tulad ng isang bata na puno ng pagkamangha at kaglalakan, sa tuwing may bagong natutuklasan, ganun din tayo dapat mamuhay sa mundo ng Diyos. Kaya natin mamangha tayo sa mga simpleng bagay at manatili tayong mapagpasalamat at puno ng pagtataka sa bawat araw na ibinibigay niya. Yun lamang po ang aking